Magandang araw mga kapatid. Tayo po ibibigay ng kaunting reaksyon dito po sa nangyari doon sa House Speaker na si Martin Romualdez. Siya po pala ay nasampahan na po ng kaso ng graft doon sa ombudsman at sa iba pang husgado. Nangunguna po sila dito sila si Mr. Alvarez, Congressman Alvarez, si Attorney Topacio at marami pa pong iba. At ang sabi dito, at ito ay hindi ako mapalagay sa aking narinig kasi ang sabi dito ay ito pala si Romualdez mahilig sa singit. Yan po ay ayon po sa ating marinig na video ngayon na sila si Attorney Topacio. Makinig muna tayo mga kabayan at mo nang patutugtugin at saka tayo magkaroon ng dagdag na reaction patungkol po dito. Po pwedeng ilagay yung zero, gawin mong 90 billion or 80 billion o kahit 10,000 pesos po, hindi nyo pwedeng gawin yun, kahit piso nga basta zero. So 12 times po namin nabilang na meron pong ganong insertion, yung singit, oo. Ibig po sabihin si Speaker Romualdez ay mahilig sa singit. So yan po ating narinig mga kababayan, ito pala si House Speaker Romualdez mahilig sa singit. Anyway, kung bigyan natin ng double meaning yan, masama naman po ang ibig sabihin dyan. Pero kung tayo po ay maging malawak ang ating pag-iisip, siguro ang sinasabi ni Atty. Topacio ay po'y mahilig magsingit ng mga pera, mga kung ano pa mang isisingit doon sa pinag-uusapan ngayon na 2025 na budget. So, mas maiging atin silang pakinggan ng buo ang sinasabi ni Atty. Topacio dito po sa nangyari ngayong pagsampad ng kaso kay Speaker Romualdez. Yun po ang inapprove ng BICAM ay zero, nakalagay zero. Dapat po yun pagdating sa Pangulo, zero din. Hindi pwedeng palitan yun unless may typographical error, maling spelling, maling formatting, or misspelling. Yun lang po ang kailangan o wrong grammar. Hindi po pwedeng ilagay yung zero, gawin mong 90 billion or 80 billion o po, 12 counts yan, ay 12 times po nilang pinunuan yung mga blanks. Yun po ang inapprove ng BICAM ay zero, nakalagay zero. Dapat po yun pagdating sa Pangulo, zero din. Hindi pwedeng palitan yun unless may typographical error, maling spelling, maling formatting, or misspelling. Yun lang po ang kailangan o wrong grammar. Hindi po pwedeng ilagay yung zero, gawin mong 90 billion or 80 billion o kahit 10,000 pesos po. Hindi nyo pwedeng gawin yun, kahit piso nga basta zero. So 12 times po namin nabilang na meron pong ganong insertion, yung singit, oo. Ibig po sabihin si Speaker Romualdez ay mahilig sa singit. Yun. Sir, sino po pala yung mahilig sa singit. respondents dito? Sino exactly? Sino pinasasagot? Ito po, siyempre si Speaker Romualdez, because siya po ang head ng House of Representatives. Manuel Jose Dalipe, kasi siya po yung nandun sa APRO, etong majority leader, siya yung majority whip. Siya yung nag-marshal ng mga boto para dito. Si Congresswoman Kimbo, at least inamin niya na merong insertion. Sa saka si dating Appropriations Committee Chairman Saldico. At saka may mga kasama po dyan na hindi pa namin na-identify na palagay namin ay kasama sa technical working group acting under the instructions of the named respondents. Yung mga staff? Opo, Sasabog sa syempre, reklamo? opo. Kahit inutusan lang sila, if ever? Kasi po, ginawa din nila So, they have to justify kung kanilang in-insert under the directions na ito ay lawful na instructions. Kasi kung unlawful yung instructions, liable din po sila. Complainant din kayo, sir, dito? Opo, complainant din po ako. Bakit po kayo sumali as complainant? Alam niyo po, ako ay I'm doing this in representation of the Citizens Crime Watch. Ito po yung aming presidente. Okay. Ako ang national chairman. The Citizens Crime Watch has been in existence since 1992. At talagang pakialamero po kami. Basta may nakikita kaming palagay namin ay may graft and corruption, ay pinafile po namin. Kami po ang nag-file nung sa Baksya kay now Congressman then Secretary Garin na ngayon ay nililitis na sa Sandigan Bayan. Kami po ang nag-file doon kay Commissioner Guanzon ng GRAP na ngayon po ay nililitis na sa RTC Bulacan. At marami pa po kaming ibang na-file po rito, yung sa SUP 44 against former President Aquino. Kami rin po yung nag-file. So, hindi po ito politiko, hindi po ito politika. Ito talaga ay
aming advocacy sa Citizens Crime Watch. Non-partisan po kami. Why Okay, include sir, bakit- Kimbo, sir? Bakit sinama si Kimbo? Siya nag-admit nun eh, di ba? Opo, alam na pala niyang may insertions, dapat kumilos siya para hindi ito ang i-transmit as an enrolled bill. Dapat binalik yan sa BICAM kung lalagyan ng insertions. Attorney, bakit graft lang? 241 billion pesos ang pinag-uusapan natin. Graft po at saka falsification. Kasi yun po ang aming evaluation na ito po ang krimen na nagawa. May administrative case din ba na kasama dun sa complaint? Implied naman po yun pagka-ombudsman na we are invoking both the criminal and administrative jurisdictions of the Office of the Ombudsman. Malawak po ang kapangyarihan ng Ombudsman pagdating po sa graft and corruption. Ano bang parusa niyan, sir? Ano yung prayer niyo, sir? Well, ito pong falsification ay up to 6 years imprisonment. Yun pong sa graft ay depende po sa mapapatunayang value ng perwisyo sa pamahalaan. Sa administrative po, pwedeng suspension, pwedeng dismissal from the service, pwede ring kung convicted, perpetual absolute disqualification. Kung Alvarez, baka may magsabing politika lang ito. Anong magiging sagot mo? Well, karamihan para i-file yung kaso. Speaker, with your kind permission, pwede ko bang dagdagan? Yung sinasabi nilang timing, actually, matagal na po namin itong pinag-iisipan. Kaya lang po, komplikado ang kaso. So, pinag-aralan pa po namin ito, kaya ngayon lang po namin ginawa. Kasi hindi naman po kami katulad ng ibang miyembro ng Quadcom na kumikilos nang hindi nag-iisip. Pinag-isipan po namin itong mabuti. So yan po mga kaibigan, ay talaga naman parang parang boxing sa isang professional boxing na nakakita natin sa entablado. Suntok dito, suntok doon. Anong ibig ko sabihin mga kaibigan? Sinuntok, Sara Duterte ay na-impeach. Ito naman ngayon ang pinakapuno ng dyan sa House of the Representative, walang iba si Mr. Martin Romualdez ay nasampahan or sasampahan. Basta ito ngayon sila si Atty. Topacio at saka si Mr. or Congressman Alvarez ay pumunta na sa ombudsman at sa iba pang mga husgado at korte at nagsampa ng mga kaso din laban naman kay Romualdez. Kay Romualdez, kay Kimbo, kay Ko. Yun po patungkol pa rin sa budget. Di ba ang Sara Duterte is ground din siya nang dahil din sa budget. Doon sa budget ng OBP, mga secret fund or ano pa mang funds na kanilang nakita doon kay OBP. Ngayon, ito naman ngayon, pupunta sila ngayon sa ombudsman at saka ibang korte, sa ibang korte ng ating bansa ay haharap naman ngayon si Mr. Romualdez, Martin Romualdez sa kasong ito kasama yung iba pa. So yan po mga kababayan, ay ang talagang ating bayan. Kaya nga sabi ni BP Sara, God save the Philippines. Hala, ano ba nangyari na ngayon dito? Ang Vice President ay binibira ng House of the Representative. Ito naman ngayon. Sila naman si Atty. Topacio at saka si Mr. Congressman Alvarez. Ito naman sila pumunta din naman sa husgado talaga ng tao. Sila, ang BP Sara sa Congress. Doon siya haharap. Ito naman ngayong si House Speaker Romualdez, haharap naman siya mismo doon sa korte ng ating bayan Pilipinas. Dahil po sa kasong graft, kung ano man yung mga kasong iba pa dyan na ilang kanilang dahilan kaya silang sampa. At gaya po ng sabi ng ating si Atty. Topacio, ay talaga namang ang Speaker Martin Romualdez mahilig sa singit. Nako, giliw. Ano kayong ibig sabihin ng singit? Pero anyway, mga kabayan, abangan lang natin ang susunod na kabanata dito sa kaso ni BP Sara at sa kaso naman ni Martin Romualdez. Nahala. Ito namang si Sara, binibira at kumbaga nga sa boxing nasa poll kasi na ano siya dito sa Congress, impeach. Dito naman ngayon sa husgado ng ating bansa, sa korte. Ito naman si Martin Romualdez, sila si Saldico, sila si
Kimbo at marami pa sirong iba dyan, ay dito naman sila i-impeach sa mismo ng korte ng ating bayan. Sa kason graft. Yeah. At saka ito pa ngayon mga kaibigan, kaabang-abang talaga yung pangyari dito sa ating bayang Pilipinas. Talaga naman only in the Philippines. May darating na eleksyon. Aba, ito palang balita ngayon sa ating narinig dito, yung mga pumirma doon sa impeachment ni BP Sara, abay, lalo na sa may parte ng Mindanao, mukhang hindi na ngayon mapalagay. Mukhang hindi mapalagay. Mayroon pang isang congressman doon sa may parte ng Surigao, binato. Binato ang microphone sa asar. Paano ba hindi mo asar? Yung mga audience niya, talaga namang nang-aasar dahil siyempre hindi natutuwa sa lang ginagawang pagperma doon sa impeachment ni BP Sara. At mayroon pang iba dito sa may parte namang doon sa may kapitbahay ng Davao City, ay mayroon doong pumirma din na para bang nagpapalusot. Nagpapalusot kasi nga kisyo sila pumirma, ito kaya sila pumirma. Wala. In other words, humanda kayo pagdating sa eleksyon. Sana wag na kayong kumandidato dahil ang taong bayan ang huhusga sa inyo dyan. Doon kayo sa kangkungan pupulutin kung sino man yung pumirma dyan ng mga congressman. At isa pang balita dyan, bagamat hindi ko pa mapatunayan dyan, ay may katapat pala yung isang lollipop. May katapat na lollipop kayong iba dyan, ayon sa mga narinig-rinig lang naman natin at wala naman siguro magpapatunay dyan, na ang katumbas ng pera ay mayroong isang lollipop na ibigay na ayuda sa sinuman. Sana nga hindi totoo. At kung totoo man, humanda kayo pagdating ng eleksyon, kung kayo may magpa-re-eleksyon, kakandidato kayo nitong darating na buwan na lang, malapit na, 2 days ago, mula ngayon, magkaroon na ng campaign period. Humanda kayo. Makita ninyo ang bangis ng desisyon ng bayan laban sa inyo. Dahil siyempre, kitang-kita ng buong mundo, isipin mo ba naman, live on air pa. Kitang-kita buong mundo. Kita mo naman si Jingo Estrada nung pumunta sa Singapore, abay, talagang sinalubong siya at sabay sigaw, Duterte, Duterte. Talagang ganun. Pagka ganyan, mahal ng bayan, mahal ng taong bayan, yung taong inyong pinaparusahan, abay, may katumbas yan na risbak. Risbak, kagaya ngayon, may darating na eleksyon. Huwag niyo yung asahan na kayo, bakit magtaka kayo, bakit nandito na ako sa pinaka 100 na bilang dito sa sa survey. Pagdating sa election, bakit ako'y nangungulilat? Ayan. Baka naman dito ngayon sa survey, nangunguna, ay doon yan pupulutin sa may parting hulihan, mga kababayan. Dahil ang taong bayan, hindi naman inosente sa nangyari. Dahil siyempre, unang-una nga mga kaibigan, ang katotohanan dito, ang BP Sara ay ibinoto yan ng taong bayan at napakadaming bumoto, kaya nga sinanalo halos mas marami pang boto niya kay BBM. Pero anyway, hindi naman tayo nag-uusap sa number. Yun, nag-uusap tayo dito sa husgan ng taong bayan, ang kanilang damdamin, lalo na't itong darating na eleksyon. So mga kaibigan, hanggang dyan lang po muna ang ating gagawing reaction. Basta gayon, sabi nga ni Atty. Topacio, abay, ito pala si House Speaker Martin Romualdez ay mahilig sa singit. Anong klaseng singit? Singit ng kalabaw? Singit ng kambing? Mahilig daw kasi sa singit. Dahil paano nga naman kung ano-anong isinisingit doon sa 2025 budget pa rin mga kaibigan. Di ba? Ang panig nila ni Atty. Topacio at ni Congressman Alvarez ay dito rin naman ang dahilan kaya ang kaso doon na isinampa doon sa ombudsman ay tungkol pa rin sa pera. Tungkol sa pera. Sinilip nila ang BP Sara ng dahil din sa pera. Di ngayon, patas na siguro ang ibig sabihin dyan. Kumbaga, wristback man, kumbaga nga sabi ko nga sa boxing, may ganti din na galing sa panig ng mga nagmamahal kay Sara Duterte. Pero ano po man dyan, sabi nga ni Sara Duterte, God save the Philippines. Sana po, Mr. President, what's happening now in our country? At nasa iyo na ngayon ang hudyat kung gusto bang matahimik ang bayang Pilipinas o hindi kasi
ang Senado ngayon is sa June 2 na daw sila magbalik ng kanilang session dyan. At ayon nga din sa mga balita ngayon na hindi priority ng Senado ang impeachment ni BP Sara maliban na kung talagang aapurahin ni BBM. Kumbaga si BBM ang mangunguna ngayon, sasabihin niya, "Hoy, kayo dyan, magsigising kayo mga senador. Kailangan umpisahan na niyo dyan." Yan ay kung mangunguna si BBM para ang BP Sara ay ma-impeach. So dyan na po mga kaibigan natin mahusgahan ng todo-todo na galit-galit na nga. Wala ng kapaturan, wala ng mga pagtitinginan sa mga pinagsamahan sa daan. Kung paano naging presidente at kung paano nagiging opisyal yung ating mga namumuno ngayon at sa ginagawa nila kay BP Sara. Alright? So, sapat na siguro yung muna ang ating mga sinasabi at dyan lang po muna mga kababayan. Ito pa yung lingkod mga kaibigan, si Buwan TV sa ating ginawang reaction ngayon batay sa sinasabi ni Atty. Topacio na si Congressman Martin Romualdez ay mahilig sa singit. Singit saan? Maaari siguro ang ibig lang sabihin, singit sa kung anumang sisingitan doon sa budget nitong ating bayang Pilipinas sa taong ito, 2025. Bilyon po ang pinag-usapan mga kaibigan, hindi lang 1,000, 5 piso, 10 piso. Bilyon po. At yan pera na yan, hindi naman kanila yan eh. Sa ating bayang Pilipinas po, mga kaibigan. Maraming salamat. At hanggang dito lang po mga kababayan, hanggang sa muli, magre-reaction tayo. Sana po, suportahan po ninyo ang ating channel na ito. Magandang araw at babay na po.